Ayan, apple mango. Yung mga kabosing, isang mainit na hapon. Sobrang init at hapon na ay mainit pa rin. At kanina ay try ko sanang mag video pero sobrang init. So ngayon ay kararating ko lang. So naisipan kong humawak ng camera at ang tagal na naman nating walang video. So bago ang lahat ay binabati ko kayo na isang magandang hapon, magandang araw at magandang tanghali kung anong oras nyo napanood ang video ito. At almost 10 days na wala tayong video at ngayong panahon ito sobrang init mga kabosing. So ang advice ko lang o reminders ko lang sa mga kasama natin, mga kabosing natin, ay pag nasa trabaho tayo ay magdala tayo ng tubig. At lagi po tayong uminom ng tubig para po hindi tayo ma-dehydrate. At cause na ito ng anong tawag doon, pwede tayong ma-heat stroke. Yun ang sabi na dapat sa mga ganitong panahon ay lagi tayong may baong tubig para tayo hindi ma-dehydrate. So ayun mga kabosing, pero yun yata namang heat stroke sa medyo may edad na kasi nung mga bata pa kami hindi kami natatakot sa init mga kabosing. Takot kami sa init ng ulo ni tatay pagka hindi kami nakapagtrabaho ng ayos, doon kami natatakot. Kaya mga kabosing, sana ay pagpasensyahan nyo ako at ngayon lang tayo nakapag video, pero katulad na sinabi ko na hindi tayo mawawala at lagi every week o every 10 days man o hindi tayo maaaring hindi magbibideo mga kabosing. So ngayong araw na to ay medyo malilim na pero mainit pa rin mga kabosing ang panahon. At dito tayo sa bahay kararating lang. So ayan, try natin pumunta dito sa ating dating garden na naging disyerto na. Ayan, wala siyang katanim-tanim mga kabosing at hindi na rin nadidilig. So ang mga natitira na lang mga kabosing ay yung mga marunong mag-survive ng mainit na panahon. Pati mga papaya mga kabosing medyo nawala na. Ayan, walang katanim-tanim. So ngayong June, I think na papatak na rin ang ulan. Doon natin lilinisin to at pagpatak ng ulan ay automatic na lilinisin natin to para at least hindi tayo maunahan ng mga damong sisipol. At ang apple mango ay bumunga na rin. Ayan, apple mango ito mga kabosing na binili ko sa nagtitinda ng
mga halaman. So, nung last year ay bumunga na to. Bumulaklak na to pero hindi naman siya bumunga. So ayan, meron siyang ano, dalawa, apple mango kung tawagin. Atin ang ating saging na nag-iisang saging. Sana yung saging na yan ay huwag magaya dun sa ibang buwig sa kabila na kinuha natin, kaso may sakit siya, may bulutong. Ayan, nilinis ko yan isang araw ng last vlog ko mga kabosing, at mapapansin nyo so dapat pala ganitong panahon ay malinis to. At itong kabilang ito ay mayroon palang recrap. Ayan yung katabi ko. Ito bago, pag alam ko nang papatak ng ulan mga kabosing, uunahan ko na maglinis para at least bago ko magtanim ibubungkalin ko na to. So ngayon lang taong ito hindi ako nakapag-alaga ng halaman at talagang medyo nagiging busy tayo, kaya hindi tayo nagtanim. Kasi dito ang mga kabosing, pag nagtanim ka ng halaman na ganitong mga buwan sa summer, umaga, tanghali, hapon dapat diligin. At once na hindi mo ito dinilig, hindi tayo makakabuhay ng halaman dito mga kabosing. Talagang totally isang araw mo lang na hindi madilig, wala, patay siya. Pero talagang sa nakaraan ay kung ikukumpara ko ngayon, parang kakaiba yung init ngayon. At pakiramdam ko malayo pa yung tag-ulan, siguro by June pa. Kasi sa tingin ko lang, pakiramdam ko lang, medyo wala pang badya ng pagpatak ng ulan. Pero sana pamisa-misan pumatak kahit na mga isang oras na ulan para hindi naman masyadong mainit ang panahon. Nanay na to, saka ito bumagsak. Delikado to. Yes. Tap! Ni! Be! Parang mahanap pang spray dyan sa anay. Meron ba dyan? Baka meron dyan. Delikado to sa haligin ito mga kabot. Parang kapok na. So, wala ka po na sa anay? Wala. Pag may kuha ko ng langis doon, pupunasan ko na sa bed. Yan. At nag-iisip pa ako kung anong magandang maitanim ko dito. Mas maganda kasi yung halaman dito kaysa doon sa kabila. Kasi direct from the sunlight talaga itong lugar na to. At walang puno. So yung mga saging doon, pag talagang hindi nagbago yung kanilang pagbuwig at ganun pa rin, baka magtanim ako ng panibago. Parang nasa lahi niya ang sakitin. Kaya baka palitan ko ng ibang variety ng saging para hindi masayang yung pag-aalaga natin mga kapusing. Mas maganda mga kabosing yung mga chase oil, yung yung ginamit sa sasakyan. Ikaw mo kaya sa basahan para ipunas mo yan. Dito tatagal, linggo lang ito, wasak to. Damihan mo yan. Hindi dito namumuk. Hindi pa sa init.
Siguro kung... Hindi pa, abot nga ng itak dyan. Yung itak. Yung itak. Yung itak. Tara. Yung dinaanan ng anay. Ano na to? Magsasunset na. Ngayon lang tayo makaramdam ng ginhawa at talagang sobrang init. Nagiba na. Medyo naglinis na rin yung mga kabosing yung ano, yung gubat. Hawakan mo. Ayusin ko lang. Natin ayusin pag ano may lagay teka tatabas ako. Ano? Malaglag ka dyan. Ay, diretso ka dyan. Wow. Uy! Walang hiya. Malaglag ka dyan. Huli din eh. Monetize ka. Malaglag ka. Makakasin ko yung booking nyo. Malalaglag ang malas. Doon ako mamonetize? Oo. Oo. Magpapakahulog para mamonetize? Huwag nang ma-monetize. Kung mahuhulog naman ako. Patak. Patakin mo. Tapos dito.
Ano na ipakita? Kasama nga yun. Ang title. Ha? Oh? Ano, ang paghulog. Ay! Gabi na. Gabi na. Oo. Kaya mga kabosing, nalimutan ko sa pag-i-intro ko na ako. Yung ibang mga dapat kong sabihin. So ngayong hapon ay balak kong magpunta ng diyan sa kahit diyan sa mga mini store lang dito sa malapit sa amin sa bayan. So tulad ng nabanggit ko sa inyo mga kabosing, uuwi po ako ng Batangas ngayong, hindi ko alam kung matutuloy, sana matuloy bukas mga kabosing. Tulad ng nabanggit ko, ewan ko lang kung may nakatanda sa inyo sa aking huling vlog na uuwi ako ng Batangas. At para dun sa mga bago lang sa aking channel na nakapanood, uwi po tayo ng Batangas bukas, sana matuloy at magka-aberya. Uwi po ako dun sa lugar kung saan ako lumaki, na talaga pong bukid o walang kapitbahay. Mag-i-stay po tayo doon ng 2 araw kung kakayanin natin. At ngayon lang po talaga may pagkakataon, kasi pagkatag-ulan medyo mahirap doon ang pag maulan. So try natin mag-stay doon kung kakayanin pa natin. Take note para doon sa mga bago lang, kinakayo ko po yun mula nung ako ipinanganak hanggang sa maging teenager ako. Siguro mga 14 yun, 14 ako, 13, 14, 15 kaya. Doon po ako lumaki at hindi ko alam kung bakit bigla ko siyang na-miss na sa mga panahong ito. Tulad ng sinabi ko, nung magka-depression ako, ay parang bigla akong naalala yung mga yung aking mga nakaraan. So matagal ko na itong binalak, siguro last year pa, pero ngayon lang matutuloy. Bali doon din po ako nag-umpisa sa aking unang vlog, na yun po ay live sa pagbisita ko doon, na hanggang sa napapasok na sa YouTube at nagkaroon po ako ng channel mga kabosing. Bukas po ay pupunta tayo, kasama ko yung anak ko at isang driver ko na lagi kong kasama. So samahan nyo ako mga kabusing bukas. Pero mag-video din tayo ngayong araw na to, at bibili po tayo ng ilang gamit na kung sakalit abutin tayo ng gabi, kasi malayo po yun sa kabahayan mga kabusing. Siguro napakalayo yun sa kabahayan na talagang kinakailangan kompleto mo. Pero iniisip ko naman mga kabusing, bakit naman ako nakasurvive ng ganong katagal, na hanggang sa naging teenager na ako, try ko nating tumigil kahit ilang araw doon. So namimiss ko yung mga ganong bagay, since napatigil ako dito sa mga ganitong kabayanan na maraming tao, at bigla akong namiss yung yung tahimik na buhay. Try ko lang kahit 2 days mga kabosing, at samahan nyo ako mga kabosing ha. Bilang sana suportahan nyo ako sa mga lakad ko ngayong bukas. At hindi ko alam kung makakapag-upload ako doon, kasi wala pong signal doon. Siguro pag uwi ko na lang dito ng Cavite, saka ko siya may upload. Wala naman pong wifi doon ewan ko lang kung sa kabahayan ay meron, pero ang tingin ko wala medyo malayo po sa sa kabihasnan talaga, nasa bundok po yun mga kabosing. At pupunta po tayo ng pamilya, titingin po tayo ng mga pwedeng matulugan natin. Pero ang gusto ko sana pagtigil ko doon, yun talagang wala akong gamit. Mag-iisip na lang ako ng paraan para makakain, makaligo, kung may tubig, pero wala pong tubig doon. Maghahanap po tayo ng paraan para tayo makainom. Ayan mga kabosing, sana samahan nyo ako. At pupunta tayo ngayon mga kabosing kahit hapon na, at talaga naman kanina ko pa binalak na bumili na magpunta ng pamilyan, kaya lang nakat naman talaga, pakainit. Kaya ngayon medyo malilim na,
Tara, samahan niyo ako mga bossing. Let's go. Mga bossing, punta tayo sa pamilyan. Bibili po tayo ng ilang gamit, yung mga talagang kailangan lang. Siguro ng duyan kasi wala naman po tayong hihigaan dun eh. At tayo na ang gagawa ng paraan para tayo makasurvive doon sa sa pupuntahan natin. Hindi na po tayo katulad ng ibang nagkakamping na sari-sari pong dala-dala. Wala po tayong dala. Siguro bigas na lang. Try natin kung kakayanan natin. Tara. Paano nga nangyari? Mga bossing, malapit na mag sunset at makakahinga na rin ng maayos tayo. Sobrang init at bukod sa mainit, parang walang hangin. Kaya talaga buti pa ngayon parang nagkakaroon ng hangin. Malapit na mag sunset mga kabossing, no? Mga kabossing, ngayon lang ngayong taong ito parang hindi kami nag-outing. Noong isang taon ba nag-outing tayo? Ha? Parang di yata eh. Okay, kasama sila eh. Ngayon lang taong ito kami nakapag-outing ng summer. Pero try natin kung magkakaroon tayo ng pagkakataon bago pag magkatapos ng May. Pero pag inabutan tayo ng ulanan, wala na. Next year na lang ulit. Yun lang naman ang mga kasayahan natin sa summer eh, yung mag-outing tayo sa mga mag-swim sa dagat, swimming pool. Yan mga kaboss. At try natin mga kabossing mag-video sa loob ng ng pamilya kung papayagan tayo. At kung hindi, wala tayong choice kundi sumunod sa. Pero kasi mga kabossing na ng mga ano bang tawag doon? Tindahan na hindi ayaw nila nang nag-video sa loob ng ng tindahan ng mga mini store. Ayaw nila. Try natin magsabi. Malapit na tayo, hindi na tayo lalayo mga kabosing sa ibang pamilyan. Dito na lang sa malapit sa bayan. Sana po ay kanina pa sana kami mamimili, kaya lang sobrang talagang init. Bago ka makarating sa pamilyan parang kung sa Batang kasi banas na banas ka na. Kaya naghintay na lang tayo ng paglubog ng araw para at least hindi man masyadong malisangan yung paglakad natin. At kung sakali at hindi tayo pinayagang mag-video sa loob, ay mamaya ipapakita ko yung mga nabili ko. Bukas, mga ilan lang naman yun, mga tulugan lang naman namin sa gabi. Hindi namin alam kung kakayanin namin. Pero ang tagal nang hindi ko naranasang matulog sa bundok eh. Siguro mga 38 years na o 40 years na. Kasi nung umalis ako dun, bata pa talaga ako eh. Try natin mag-video dito kung papayagan tayo mga kabossing. Dito tayo sa Suki Mart. Suki Mart. Tingnan natin kung makakapag-video tayo. Bawal doon, may tuktok.
Let's go mga kabosing. Pamili tayo. Ayan mga kabosing, tulad ng inaasahan natin, hindi tayo pinayagang mag-video sa loob. So maghahanap din tayo at kulang-kulang din dito sa pamilihang to. Ang hinahanap ko kasi ano, duyan. Kasi wala naman talagang tutulugan kami doon. Kaya dapat may duyan. Saan kaya tayo makapunta? May duyan. Ano? Ano? Dilim na eh. Mga kabosing, wala tayong masyadong nabili dun sa ano, pinuntahan namin. Bali kulang-kulang ang mga paninda. So try natin maghanap sa ibang pamilihan at baka sakaling ano. Ang kailangan ko lang talaga mga kabosing ay duyan. Kasi pag nasa duyan ka, pwede mo na ano yon, gawing silbing kumot na lang yon. Hindi ka mahalaga. Kasi doon sa aming lugar na pupuntahan ay masyadong ano, mahamog sa umaga. O ano to ni? Ay ano yan, parang malabili yan ng mga tupper. Kaya ano, dapat ano, may kumot ka. Eh napakaraming dala-dala kung halimbawang magdadala pa ng mga kumot. So mas maganda na yung duyan para at least sisilbing kumot na rin mga kaboting. Try natin maghanap. At siyempre hindi po natin talaga plano yan na nagkabigla na. Kaya ano, yun man ang ilaw niya. Nahirapan tayong maghanap ngayon. Eh bala ko sana bukas ng umaga, maaga kami aalis para hindi kami abutin ng init. Yan, try natin maghanap pa rin. At maaga pa naman. So baka sakali tayo mga kabosing. Uwian na yun. So mga kabosing, dito na kami sa bahay. Hindi na rin ako nakapag-video doon sa ano, sa pinuntahan naming pamilihan. Sa ano yun, Unitap. At biglang nalobat itong GoPro. Hindi na ako nag-video. Kaya ngayon na lang tayo magbi-video mga kabosing. Bali ang pinamili ko ay kaunti lang naman, yung mga mahahalaga. Basura yun. Basura na pala ito. Bali ang binili ko ay kasi kami naman sanay naman ako sa bundok. Pwede ngang walang dala eh. Basta may bigas at tubig. Ito lang ang mga binili ko mga kabosing. Rapal. Ayan. Duyan. 3. Guantes. At saka itong flashlight. Nagana ba to? Nagana ba ito ni? Paano ba to? Green, yung green. Pindot. Yan oh. Hindi na kailangang panlagay sa ulo mga kabosing. Wow, it's delicious. Yeah. Can I eat now? Ayan. Bali dalawa yan. Check natin mga kabosing kung gumagana o baka naman hindi. O yan. Medyo mahina ang charge ng isang ito. Na-charge ka mo. Eat Yeah. that. It's just ice roll. Then meron tayong labo ng ilaw solar. Yun lang naman ang mahalaga mga kabosing. Kasi itatry ko nga tumira uli ng bundok ng walang gamit. Kasi kung magkakaroon tayo ng gamit, wala, useless din. Ayan. Pwede kaming gumamit ng solar. Cha-charge namin dito sa mga sa saksakan dito. Then pwede naman yung ibilad lang sa sa araw. Yan, solar siya. Yan lang ang dala ko. At yan, pixel. Mahalaga may dala kaming mineral at hindi na kami sanay sa mga tubig na
Rap. Sabi nga Manang at ikaw naman eh. Okay. Okay. Be. Rap. Kaya mo ba yan? Dito ni. Buhatin mo nga to. Dito, ayan. Video against the light. Yan. Mga dala namin bukas. Halos kami ng maaga. Kung kakayanin magising ng maaga. Meron na rin kaming dalang Wala. ano, ice box. Ice box. Asan yung ano? Yung charger. Mama, pupunta. Yung charger na pwedeng sa compressor. Aalisin mo si Dad. Dali natin yon. Kuha mo nga. Cha-charge ko na to. Oo, charge mo. Mama, okay. Dilim. Dilim lang mga kabosing. For... Asan yung ano? This is... Yan ang mga dadali natin at hindi na natin kailangan maraming dala-dala. Wala naman tayong lalagyan din. Wala rin naman, hindi na natin mabibik-bik. Buksan mo ano. Sige nga Manang. Hindi ka naman kasali. Okay? Upo, Alright. upo. Yan ba yung nasa ano pa? Nakaayos pa ba yan? Ayan mga kabosing. Eto, kailangan natin to. Dito na tayo mag-charge. Paano ba ang ilaw nito, Ron? Paano ang ilaw nito? Yung power. Paano? Mahina. Sarap ng ulo. Yun lang. Charge nyo to. Mahalaga ito mga kabosing kasi dito pwede tayo mag-charge dito ng ano. May charger ba dito ng cellphone? Meron? Meron yata. Meron yan? Yan. Wala. I-charge mo rin yan. Pwede rin dalhin yung ano, yung box nito na may compressor. I-charge din para ma-emergency. Asan rin ng ilagay mo sa box to, huwag mo iwalay. Yan lang na kailangan eh. Siguro ano ba? Iayos mo sa isa box. Ito yung Kaya nga iayos nyo. Hindi yung sabog-sabog. Ayos yung dati. pabili yung buto. Ayusin ninyo. Ba't ang gulo niyan? Tapos i-charge. Ayun lang naman yung charge. Ha? Ayun lang naman yung charge. Yun lang? O, iayos nyo yan. Ito mga gamit ito. Halimbawa maplatan tayo sa sakyan. O malobat. Pwede. Ito. Para saan to? Charger nito. Charger nun. Yan ay binili lang sa ano? Ako na sa Shopee ba yan? Sa Shopee o Lazada? Parang mas maganda mga kabosing bumili ng ano eh, sa mga Lazada o Shopee. Para at makakapamili ng maayos at makikita mo yung mga gamit niya na mahalaga talaga. Kasi yung charger nito. Bale, aalis kami dito ng Hindi ko alam. bukas ng umaga. Tapos doon na kami didiretso Yung ito yung kanina. sa bukid. Ayun yun, doon yung kasama. Tadaan lang ako sa kapatid ko doon. At mga kabosing, for the first time ay ipapakita ko sa inyo yung bahay namin. Bahay ng mga magulang ko doon sa Batangas. Na sa ngayon ay walang nakatira. Pakita ko rin sa inyo mga bossing. Ready na kami. Bukas. Hindi ko lang alam mga kabosing kung kaya kong gumising na maaga. Ito, bali dito na kami tutulog sa ano, sa mga guyam. Then ito naman, protection naman kung biglang umulan. Pero kung hindi naman uulan, pwede hindi ito magamit o pwede rin kanlungan to pag mainit. Ayan, ito. Duyan. Ayan. Solar light. Ito dito makukuha yung lahat na i-charge. Charge din to. Tapos yung plus light. Ayan. Ito, gamit lang sa gabi. Pero totoo lang mga kabosing. Dapat nga wala kaming gamit eh. Magawa na lang kami ng ano ba doon? Ano bang tawag doon?
bonfire, ano yun? Bonfire. Yung ganon. Kaya lang, hindi naman kayang magningas yun ng ano, ng magdamag. Eh, napakadilim doon. At saka, hindi ko alam kung may signal ng cellphone doon sa lugar na yun. Medyo mababa na ano eh, para siyang para bang ano, palayok na biyak ang tanggal ang kabiyak. Ano? Ayan. Tingnan natin kung kakayanin natin na matulog ng gabi. Ang kalaban lang naman doon ay mga ano eh. Ano ba 'yan? Mga tikbalang daw. Yan. Yun yung pero nung bata ako mga kabosing, ever since na magkaisip ako, hindi ako natatakot kahit sa gabi. Nasanay na ako sa dilim. Yan, iaayos na yan mga kabosing. Sanay na ako sa ano, sa dilim. At hindi nga kami sanay sa maliwanag ng gabi. Sa mga daan naman, parang tansyado na namin yung aming paa kung saan namin itatapak. Kahit maliliit lang yung dadaanan namin at saka matarik. Pero yung lugar na titigilan namin ay pantay. So, kausap ko yung isang taga roon na makakapag-guide sa amin kung saan yung mga gusto kong puntahan. Para may tour guide pa tayo Pero hindi, kahit walang tour guide tayo mga kabosing, sanay na ako doon. Kaya lang ninibago ako kasi biglang naging gubat. Nung nandun ako ay puro kaingin at maliwanag lahat. Wala ring niyog na matataas. Bali kami na lang ang nagtanim ng niyog dun sa lugar na yun Nung bumaba ako at tataas na. Siguro mga 35 years na siguro akong di nakakababa doon. At first time kaya tayo mga kabosing napapasok sa sa YouTube. Ay nag-live ako doon. Yung live na yon, yun ang naging unang vlog ko. Live na naging vlog. Kasi pinasok nga sa YouTube. At basta excited ako kasi ang tagal na kung kaya ko bang matulog ng walang ilaw, walang kapitbahay. Doon mga kabosing, pag doon ka tinira, walang tutulong sa'yo talaga kahit pa sumigaw ko ng sumigaw. Napakalayo sa mga kabahayan. So, ang makakarinig na siguro sa'yo doon ay mga hayop. Yung mga ibon. So, pero, ano naman ako, sure naman ako na safe doon, dawa ng wala naman ako nabalitaang tumira doon sa malapit. At ganun pa rin, wala pa rin mga bahayan. At, ang tingin ko, nung araw kasi maliwanag doon kasi nga puro kaingin ang hanap buhay sa amin ng tao nung araw. Kaso ngayon hindi ko alam kung anong naging tema ng hanap buhay ng mga tao. Ang mga tao doon ay pagka medyo nakapag-aral ay lumuluwas na ng Manila at doon na rin nagtatrabaho, hindi na umuuwi. Compare sa dati na kahit na nagtrabaho ka doon ay kalimitan doon pa rin na uwi. So hindi naman lingid sa kaalaman yung mga kabosing, ang rate sa probinsya ay mababa, kaya yung mga tao doon ay napipilitang lumuwas ng Manila. At nung araw pag nakarating ka na ng Manila at umuwi ka doon, medyo sikat ka na. Pero ngayon kalimitan lahat naman sila ay napunta ng Maynila, kaya hindi na masyadong pinagtitingnan na yung galing Manila. Ang napapansin ko lang mga kabosing sa lugar namin, medyo lumungkot. Nung araw kasi hindi uso yung lumuluwas ng Manila. Ang mga tao sa amin ay doon nag-i-stay. Tatatandaan ko pagka may mga okasyon ay talagang masaya. Pero ngayon hindi na siya ganun kasaya. Parang may kanya-kanya ng lalo na ngayon ng mga kabataan nung magka-cellphone, imbis na maglaro o kaya maggawa ng gimmick
ay napipili na lang nilang mag cellphone, maglaro sa cellphone. Ayan. Yun ang nakaka-apekto sa sa napansin ko lang. Kasi nung araw talagang pag sa barangay namin at may halimbawa mga fiesta o mga San Juan o Valentine's, nagagawa din kami ng party, simpleng party ba, na ang bubungay mga dahon ng niyog. Pero masaya mga kabosing, lalo pag mga okasyon ay bagong taon, Pasko, sama-sama yung tagaroon sa amin, at ang simpleng handa ay nakakapagpasaya sa amin, tulad ng mga pagkain doon lang inaihahanda, napiprepare sa bukid, tulad ng nilupak o yung mga sinaing na malagkit, ayan, o kalamay na mais. Yan ang mga kuwan sa amin nung araw. Pagka tagmais, ayan, magkakalamay, at pag mais na puti, ayan, pang-ihaw at nilaga. Yun ang mga moment na nakakapagpamis sa akin So I think hindi na basta talaga mauulit, pero ang purpose ko lang naman ay try ko uli na ma-experience yung lugar kung saan ako lumaki, at talagang namimiss ko yan mga kabosing. So itong vlog na ito mga kabosing ay maikli lang, hindi man tuong kahabaan, at ito ay tungkol sa pagpe-prepare ng pagpunta namin sa Batangas. Bali ang mga kasama ko ngayon mga kabosing bukas ay isa kong driver, siguro yung anak ko isa, ewan ko kung sasama yung isa ng lalaki, siguro may iiwan kasi mauubos yung lalaki dito sa amin, o kung sumama man balikan din siya sa hapon. At doon ay hindi tayo makakapag-upload, wala pong wifi doon, at siguro yung signal ng cellphone ay mahina. 'Di ba exciting din mga kabosing yung yung walang cellphone, walang social media. Try mong i-enjoy ang sarili mo sa pansariling paraan mo na wala tayong social media. Yun ang mga gandang mga moment na parang kung iisipin ay napakasarap maulit sa ganang akin mga kabosing. Ayan, at sana mga kabosing ay samahan nyo ako bukas sa aking lakad, sa aking pag-uwi ng Batangas. At tulad ng sinabi ko, itong vlog na ito ay tungkol lang sa pag-prepare pag-uwi ko ng Batangas. At sana ma-enjoy nyo at makapulutan ng ibang kaunting aral, bilang lumaki po talaga tayo sa hirap. At malaking bagay sa akin yung tayo ay lumaki sa ganung lugar, na hindi tayo namuhay ng marangya, nabuhay tayo ng talagang sariling sikap, at namuhay tayo ng pinalaki kami ng mga magulang namin sa talagang ipinakilala niya kung gaano kahirap ang mabuhay sa bukid, at hindi pwede ang tatamad-tamad. Hello, ayan. Okay. Ayan si Aki, medyo madilim dito mga kabosing. Sama ka? Bukas? Bukas Oo. Yan, namili ako ng ibang gamit natin. Medyo madaling mga kabosing. Dala ako ng ayan, tama. Wala dyan si Huwag mo lang dito. Kochi! Yan, kasama ko si Ake, mga kabosing bukas. Si driver ko. Bali, try natin mamuhay sa bundok sa loob ng 2 araw kung kakayanin natin. Wala akong dalang gamit katulad ng ibang nagbablog na may mga daladalang tent. Kasi pagka ganon, parang hindi rin tayo na bundok noon. Ang prepare ko lang naman baka biglang umulan. So nagdala ako ng trapal, tubig, bigas. Saka nagdala na rin ako nito yung mga flashlight, saka yung solar. Napakadilim dun mga katabi natin dun, yung mga tigbalang lang naman. Yun lang. Kasi
lumaki ako mga kabosing na talagang hindi ako natatakot sa gabi. Kahit pa ako'y takutin mo, malabo mo kung matakot. May experience lang ako doon nung ako'y bata pa, as teenager na talagang hindi ko nalilimutan na noon lang ako tinabla ng takot. Pero saka ko na lang ikwento sa inyo mga kabosing pagdating na sa ibang vlog ko na lang. Ayan, naka-charge na yung ano, mga flashlight, solar. At yung iba-iba, yung mga power bank. Sige. Maaga tayo alis. Ano? Dala ka ng damit? Sige, ayan. Ayan. Babayin muna, sama ka sa ano? Sa uwi namin. Slime ko yung bibili mama. Ayan mga kabosing. So, tulad ng sinabi ko, wala po tayong masyadong ganap sa ating video ngayon. At kung nagkaroon man tayo ng pamimili, hindi rin naman tayo nakapag-vlog. Yung doon sa isang pamilya, hindi tayo pinayagang mag-video. Doon naman sa kabila, pinayagan naman, nalobat naman yung GoPro ko. Kaya, wala. Talagang hindi tayo nakapag-video ng ayos. Anyway, babawi na lang tayo mga kabosing bukas sa susunod na mga vlog natin. At muli ako ay nagpapasalamat sa pagsuporta panonood pa ninyo at suporta ng mga ilang viewers ko. Nagpapasalamat ako talaga at kahit pa paano ay sa napakasimpleng vlog ay pinapanood nyo mga kabosing. At siguro hindi ko alam kung mayroong oras pa tayo pag uwi kasi hindi ako pwede talagang tumagal mga kabosing na matagal doon. May mga hanap buhay tayo dito, tapos mayroong meeting pa rin dito sa OWA. Hindi na ako makaka-attend na maalam na ako. So yung mga proposal ko ay iniwan ko na lang sa kanila. At pagdating doon mga kabosing, wala akong trabaho. So isisure ko sa inyo na magagawa ko lahat ang aking gusto. Kasi dito mga kabosing, pag ako'y nag-vlog, maya-maya ang tawag ng trabaho ay darating sa akin. So ayun, wala na, hindi na matutuloy yung vlog ko minsan. Kaya meron akong mga video mga kabosing na hindi ko na naitutuloy na iba-vlog kasi pumangit na disturbo na, kaya hindi ko na tinutuloy mga kabosing. Ayan, yan talaga ang totoo. Kaya kung mapapansin nyo, dati nung una twice a week, tapos naging weekly, then hanggang 10 days na ngayon, every 10 days saka pa ako nakakapag-vlog. At hopefully next day o next week, next month ay maiba naman yung ano. Sa totoo lang, wala naman talaga akong ano bang kikitain ko dito. So bilang isang baguhang vlogger ay napakaliit ang chance ako pang kumita dito. Ang akin lang naman siguro, nai-enjoy ko yung sarili ko at the same time nagkakaroon ako ng mga kakomunikasyon na hindi ko talaga kakilala, at yun ang isang ikinatutuwa ko. At ito, tutuloy ko na talaga mga kabosing. Pagdating doon sa sa lugar na pupuntahan ko, wala kasing trabaho, yun na lang ang gagawin ko. So yung mga nag-comment sa akin sa vlog ay iiponin ko at doon ko isa-shoutout. Promise ko yan. So kasi dito, pagka iniutos ko na ipunin ko sa anak ko yung mga nagko-comment, pag nag-content ako at nag-vlog, sa pagmamadali mga kabosing, nawawala na yung yung bala ko na pa-shoutout sa aking mga video. So pagdating doon, isisure ko na magagawa ko yan mga kabosing. Kahit na ilan yan ay pero pinapahalagahan ko yan talaga. Ayan, nabubulol na tayo mga kabosing at medyo gutom na rin tayo. At napapagod na rin kasi yung dinaanan namin ay napaka-traffic. Tapos medyo pagod na kasi galing din naman ako sa trabaho, tapos bago pa tapos ayun nga, tuloy ako nag-vlog kasi 10 days nang wala Talagang sabi ko hindi po pwede. Pag dating ng 10 days, medyo matagal na yon. Kaya ginawa ko ng paraan ngayon na makapag-video. So ayan mga kabosing, tulad ng
ng sinabi ko, for preparation lang to ng aking pag-alis namin. At sana ma-enjoy nyo yung mga lakad ko bukas, siguro 2 days. Then sana makapag-vlog tayo ng mga ilang vlog doon. Siguro magkakaroon ng part 1, part 2 yung mga vlog ko doon. At akala mo vlogger talaga, pero at the same time ay nakakatuwa naman. At siguro almost 4 months na akong nagba-vlog ngayon. Lamang nung pahuli ay medyo talagang napakadalang. So ayan mga kabosing, gabi na at gigising pa tayo ng maaga. So muli ako yung nagpapasalamat sa inyong panonood sa akin sa mga simpleng vlog ko, at ako ay isa sa mga natutuwa na sa mga ilang viewers ko ay laging niya akong pinapanood. So ngayon ay siguro mag alas 9 na. Medyo gabi na kasi. Tapos meron pang mga nakausap akong tao. Mamamaalam na tayo mga kabosing. Siguro dito na lang natin puputulin yung vlog ko. At muli sana mag-ingat kayong lahat kung saan na kayo naroon, para doon sa mga ilang OFW na nagko-comment sa akin, na ang ilan din naman ay galing din sa Team Kapanalig. So nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa mga nanonood sa akin. At yan. At maybe next video na lang mga kabosik, abangan ninyo yung mga next vlog ko sa Batangas. Yan. Maraming salamat mga kabosing. Bye bye. Love you all.